natin, patuloy namin, natin. Secretary Mina, hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Saldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So doon po ay katakataka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay at mukhang hindi naiintindihan ang kanyang mga sinasabi ron. Sunod na tanong mula kay Ivan May. Ayan mga kababayan, napakinggan niyo. Ito yan yung pag-uusapan natin dito, di ba? Ito na nga sinasabi. Kanina nag-live tayo mga kababayan, iniisa-isa natin yung mga posibleng palusot dito. Una, yung AI na palusot. Pangalawa, nakipag-alyansa ito sa mga Duterte, which I doubt mga kababayan kasi ewan ko na lang kung makikipag-alyansa ito kay Pulong Duterte at kay Sara Duterte mga kababayan. Ewan ko lang kung tatanggapin rin ito. Di ba? At ito, isa sa mga punto na pinuna natin kanina na posibleng gagamitin nga nila na rason at ito na nga ginamit. Itong idea na bakit ba papasok sa BICAM yung presidente na kung saan hawak niya naman yung NEP. Kasi sinasabi nga natin, nagmumukhang tanga dito si PBBM mga kababayan. Pero ito, sasagutin natin ito. Sasagutin. Babarahin natin dito si Claire Castro mga kababayan. Ito, unang-una mga kababayan, bakit kailangang ipasok ni PBBM sa BICAM through Zaldico? Diba? At bakit hindi sa NEP? Kasi mga kababayan, kung ipasok nila yan sa NEP, unang-una magiging issue dyan, lolobo yung budget ng DPWH under the NEP. Diba? At alam naman natin kung anong nangyayari during budget deliberation. Usually, or most of the time mga kababayan, during budget deliberation, tinatanggalan yan ng congressman at ng mga senador mga kababayan. So, di ba? Ilang beses na natin pinag-usapan yan dito, ilang beses na natin na-cover yan. Yung mga budget deliberations nila na kung saan ito yung request, ito yung plano, tapos ang nalalabas lamang sa GAA ay ganito. So ngayon, kung itong pinasok ni PBBM through Zaldico na 100 billion, kung pinasok niya ito sa NEP mga kababayan, anong mangyayari? Anong posibleng mangyayari? E di, babawasan yan ng Congress at babawasan din yan ng Senado. Lalong-lalo na kung hindi nila ma-defend yan mga kababayan. And of course, mahihirapan silang mag-defend yan kasi hindi naman dumadalo si PBBM sa budget deliberation sa Congress at sa Senate mga kababayan. Yung DBM lang naman at ang DOF na si Ralph Recto lang naman ang umaattend mga kababayan. Diba? At ang sekretary ng DPWH. So ngayon, kung pinasok yan lahat ni PBBM, anong sasabihin ng DPWH, DOF at ng DBM? Hindi most likely direct na ituturo si PBBM. So ngayon mga kababayan, papayag kaya, gusto kaya ni PBBM na magiging issue pa lang, magiging sa Congress pa lang at sa Senate pa lang, magiging issue na yung 100 billion na ipapasok niya sa NEP. Kung titignan natin mga kababayan, wala naman sanang problema. 100 billion. Wala problema kung ipasok niya sa NEP. Kung major project mga kababayan. Kung flagship project yan mga kababayan. Unfortunately, tinignan natin kanina, pinakita natin sa live kanina, yung mga projects. Mga minor projects lang po ito mga kababayan. May flood control, may road repairs. Assuming totoo yung sinasabi ni Zaldico kasi wala tayong ibang as of the moment mga kababayan, si Zaldico pa lang nakapagtuturo dito kay PBBM mga kababayan. Si Zaldico pa lang. Assuming totoo itong sinasabi ni Zaldico. Kasi no choice si Zaldico mga kababayan. Kailangan niya magturo ipit na siya dito And alam natin na hindi talaga si Zaldico yung mastermind dito. Yan yung pinakauna. Mabubuking ito si PBBM mga kababayan kung sa NEP pa lang pinasok na niya. Hindi ma-explain ng DPWH Secretary, hindi ma-explain ng DBM Secretary at ng DOF Secretary. Bakit lumobo yung budget ng DPWH? At yun nga, kung hindi ma-explain, babawasan yan mga kababayan. Di ba? Ito mga kababayan. Pangalawa, bakit kailangan idaan ni PBBM kay Zaldico through BICAM?
Kasi wala nang, ano tawag nito, walang tapos ng budget deliberation. 'Di ba? Sila-sila na lang pwede na sila mag-insert at ito yung main reason na nakita ko mga kababayan. Ha? Kailangan ni PBBM ng budget for 2025 para sa kanyang mga kandidatong senador. At saka, para hindi traceable sa kanya mga kababayan, para hindi traceable sa kanya, kailangan niya idaan ng ibang tao. At nangyari dito mga kababayan na ang Appropriations Committee ay si Zaldico. So kaya, kailangan nilang idaan kay Zaldico para kung sakaling sumabog ito mga kababayan, katulad ngayon, mayroon silang taong maituturo. Di ba? Matalino din, ituso din to si PBBM mga kababayan. Mukhang naturuan ito ni Tamba eh. Kasi, tingnan nyo, kung ako presidente, alam ko ito magiging illegal, bakit ako mag-iiwan ng footprints ko mga kababayan, di ba? Na kung saan, mas madali na lang ituro sa akin. Kasi kapag tanungin yung sekretary, sino ang nagpasok ng proyekto na ito? Sino ang kontraktor? Halimbawa, na-identify natin kanina, Alpha and Omega, flood control, sa Zamboanga City. So, ang daling sabihin na sekretary, proyekto po ng presidente. Tapos ang usapan. Diba? Oh. Hindi, para safe para safe si PBBM mga kababayan, kailangan niya po itong idaan sa iba. Di ba? At ito yung exciting part dito. Bakit natin natanong kung nakatanggap rin nga ba si PBBM ng mali-malit ng pera galing kay Tamba mga kababayan? Ito di ba? Lahat ng or karamihan sa mga congressman at DPWH engineer mga kababayan nagdi-deliver kay Zaldico. Lahat natatapos kay Zaldico. Si Zaldico na lang po ang nakakaalam kung anong kasunod na mangyayari. Si Orly Gutesa nagsabi, galing kay Zaldico, pasa kay Tamba. Ang problema, wala pang lumalabas na aso ni Tamba mga kababayan o tauhan ni Tamba na makapagtuturo na sila ay nag-deliver din kay PBBM. O, di ba? O, wala makapagtuturo. Ngayon, kung titignan lang natin ito mga kababayan, ito nga, May 2025 election, kailangan nila ng pondo. At alam natin, lumabas kanina sa hearing na kapag kailangan nila ng pondo mga kababayan, dyan sila, lalong-lalo kapag election, nagpapasok sila ng maraming proyekto dahil doon sa mga kickback mga kababayan. Diba? O magandang gabi kay Susan Collis, matalino si BBM sa nakawan. Mukhang agree ako dito sa iyo ma'am. Dahil dito sa nakikita natin. Kasi ito, malamya talaga itong palusot nila mga kababayan. Kasi pwede namang ipasok sa NEP. Ito nga, bakit ka napapasok sa NEP? Mas madali kang matrace. Kailangan mo idaan ng ibang tao para hindi ka matrace at ang traceable lang ay yung sa taong pinadaanan mo. Para siya yung malalaglag dito. Diba? Oo. Ganyan katalino si PBBM mga kababayan. At ito na nga, kailangan nila lang pondo. Ngayon, sa tingin niyo ba, hindi nakapag-deliver si PBBM tuloy, si Tamba kay PBBM mga kababayan? Kung saan, kailangan nila ng pondo para sa May 2025 election. At bakit nila kailangan ng pondo? Kulelat sila sa survey mga kababayan. At kailangan nilang ipanalo ang kanilang senador kasi kailangan nilang i-impeach si VP Sara mga kababayan. So ngayon, tanong natin, balikan natin yung tanong. Nakatanggap rin kaya ba si PBBM ng mali-malitang pera galing kay Martin Romualdez mga kababayan? Kayo po sumagot dyan. Ano sa tingin ninyo? Connect the dots na lang po tayo. So ito yung mga palusot na walang kakwentang-kwentang palusot mga kababayan na ginagawa tayong tanga ni Claire Castro dito. Di ba? Di booking na booking. Ito tingnan ninyo yung mga sagot dito. Tingnan ninyo dito yung mga ni Ping Lacson. Agreed si Ma'am Susan eh. Agree kasi nakatanggap daw eh. Tingnan ninyo Akalain nyo, si Ping Lacson pa nag-defend dito kay PBBM.
Ha? Bakit mga kababayan? Kasi, balikan ninyo yung May 2025 election. Kaninong partido tumakbo si Ping Lacson mga kababayan? Eh di ba under kay PBBM? Di ba most likely mga kababayan, nakinabang din ito sa kung anong natanggap ni PBBM, kung ano natanggap ni Zaldico, ni Martin Romualdez at ni PBBM. So ito ngayon. Etong, imagine niyo kung magkano yung mga natanggap nila. Yung mga congressman nagre-remit kay Zaldico. Si Zaldico, hinahatian si Martin Romualdez. Imagine nun magkano tuloy, sorry. Ilan ang congressman na involved dito? Sa Diskaya pa lang mga kababayan, 17. 17. Hindi pa kasali yung ibang contractors dito. Imagine niyo yan. Tapos itong mga congressmen na ito, magre-remit ito doon. 'Di ba? Kay Zaldico. Kay Zaldico magbibigay kay Tamba. Si Tamba, ewan ko lang kung anong ginagawa. Agree dito si Ma'am Susan Collis na nahatian daw si PBBM eh. 'Di ba? Okay? Tignan niyo yan mga kababayan. Ngayon, pinapalusot nila na vinito naman daw ni PBBM yung 194 billion. 194 lang. Sinabi ba na yung mga in-insert ni PBBM ay vinito niya? Hindi naman, di ba? Kasi hindi lang naman si PBBM at si Zaldico ang nag-insert. Marami pa rin naman, di ba? So, unless mapatunayan nila na yung vinito nila ay yung mga sinasabi ni Zaldico na mga in-insert ni PBBM, then probably masasabi natin si Zaldico nagsisinungaling. Di ba? Pero hanggang ngayon, hanggang numero pa lang mga kababayan, na vinito ni PBBM itong numero na ito, itong amount na ito, tapos bakit siya nag-insert, tapos ibibito niya, anak ko? Ang layo po mga kababayan. Nakatanggap din si Kuratong Pings ng pera kay Romualdez Zaldico. Si Pepsi nakatanggap. Pepsi, mukhang kilala ko si sinong Pepsi, mama. Kaya nga lumalabas itong mga aksyon nila, nakikita natin na malinaw na pinoprotektahan nila ito. Pinoprotektahan nila si Tamba, si PBBM. Nilalayo yung mga usapan. Diba? Bakit hindi sila interesado imbitahan yung mga congressman? Ngayon lang kasi napilitan na. Bakit yung mga former congressman, including former Senator Grace po, di ba? Including former congressman sino yun? Si Madam Chair Kimbo. Si Kimbo. Bakit hindi nila imbitahan? Di ba? Assistant man yun ni Zaldico. At ito ngayon, bakit hindi nila hanapan ng paraan para makauwi mga kababayan? I-comment nyo dyan kung anong masasabi nyo dito mga kababayan. Okay? So, dito na po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin, and then paki-subscribe din po ng ating channel. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo. Lalo na maraming salamat kay Susan Collis na nagko-comment. Parang may kausap ako dito. Okay? Maraming salamat sa iyo. Okay, so magandang araw po sa inyong lahat.